Hello! Good morning everyone. By the way, it's 3 a.m. pa lang and isasama ko kayo sa probinsya Koy Farm. So ayun nga, manggagaling nga pala kami sa Baguio City. So maaga kaming umalis 3 a.m. para maaga din kaming makarating sa probinsya Koy Farm, which is in Pampanga, San Luis, Pampanga. By the way, mahiluhin nga pala ako sa biyahe. So, pagkasakay namin mismo, talagang natulog na ako guys kasi ayaw kong nahihilo. Kasi pag alam nyo dito kasi sa Baguio, yung palikuli-kong daan, ganun. Kaya natulog talaga kami agad. And nakarating kami sa Pampanga around 8. Basta 5 hours yung travel namin. So, papunta sa San Luis, nag-tricycle na kami and ayan na nga, nililipad-lipad yung hair ko. And ito na po yung papunta ng San Luis sa probinsya Coy Farm. First, nag-jeep muna kami, Santo Domingo, and then papunta na po kami sa San Luis, nag-tricycle naman kami. Ayun. So, 20 pesos yung pamasahe sa jeep, and dito sa tricycle, nagbayad kami ng 70 pesos. So, andito na nga po kami sa probinsya Coy Farm. Around 8:15 kami nakarating, 8:30 siguro. Gayon. So, pagdating namin, wow, nakaka-amaze. Nagpapakain din pala si Sir. Siya po yung owner, si Sir Herbert. Siya yung owner ng Probinsya Koi Farm. And ayan, Kabuto po yung pangalan niyan, ng mga fish na yan. And alam niyo po ba, sila daw yung first na nagkaroon ng ganyang fish dito sa Philippines. And yung, meron, dalawa sila. Yung isa is nasa Davao ata. So, ayun. Ayun guys, nakaka-enjoy pumunta dito. Sa totoo lang, ang babait na nila, yung family ni Sir, si Madam Cherry Black, at saka yung mama nila, sobrang bait. And alam nyo ba, Bicolano din pala si Sir, taga Masbate daw sila. So, parang nagkakaintindihan kami. Ayun yung mga koi nila, ang gaganda, wow. And alam nyo ba, ang mamahal pala ng koi fish na ganyan. So, na-amaze ako kasi around 5,000 daw, gano'n. Nagulat ako. Ayun, so, by the way, pina-coffee muna nila kami bago kami nag-ikot ng farm nila. And ito yung dinaanan namin. And alam nyo ba, naka-shoes pa kami ni kuya. So, grabe. And mainit. Sobrang init dito, guys. Kaya grabe yung lagkit namin after namin maglibot. Tapos, alam nyo ba, ang dami-daming fish ponds ni Sir. Ang tawag dyan is mud pond. Ayan, dyan niya nilalagay yung pinapalaki yung mga koi. Ayan si kuya, oh, pa-picture-picture, oh, diba? Ayan, siya nga pala yung kasama ko. Partner ko sa project. So, ayan. And wow, sobrang init guys, pero natatamad kaming magpayong kasi parang sagabal ba. Ayun. Tapos, ayan, may mga mangga din sila, pero hindi pa siya hinog. So, ayan. Yan si Sir, siya yung owner. Sobrang bait niya, sobrang accommodating. Alam niyo ba, pinakapi pa nila kami, pinakain ng lunch, tapos nag-coffee na naman. Tapos alam niyo na, mamaya ko ikwento. Ayan, so nag-iikot kami. Ayan, mainit. And nagpapakain din kami ng tilapia. Wait, hindi tilapia. Kasi yung asawa pala ni Sir may tilapia din daw. Pero hindi na namin napuntahan. Yung koi yung pinakain namin. So, yan. Ang dami na lang fish ponds, 17. And meron pa yung ongoing. Tinatraktor pa. Diba? Ang laki. Hindi ko ma-imagine na ganito kalaki yung pinuntahan namin. Kasi yung una, yung nandun kami sa front, akala ko yun na yun. And meron pa pala dito. Ayan. So, nagpahinga muna kami dito. And pabalik na nga pala kami kasi may bisita si Sir and nag-order pala sa kanya yun. O diba, dinadayo siya from Quezon City yata yung nag-order sa kanya, diba? Dinayo pa siya. Yan yung kambing. Alam nyo ba, tumatai yan? Pero nag-stop yung puwet niya nung binivideohan ko, nahalata niya siguro. So, ayan, pabalik na nga kami doon sa pwesto ni Sir, dun sa showroom, kumbaga show pond, ganon. Dun yung pinapakita talaga yung mga fish. Ayan, ito yung chicken, tingnan nyo, oh, bulag siya, naawa naman ako. Ang bait niya din. So, dito, nagkwan na naman kami, pinainom na naman nila kami ng coke. Diba, pinamerienda na naman kami nila, Sir. So, ang bait-bait nila. Yan yung coke, diba? Ang init dito, guys, sobra. Tapos, alam nyo, ang lagkit-lagkit na namin.
Ayun, so yung manok, tapos after nga pala nito, ayan yung aso ni ate. Ang cute din, 'di ba? Dalawa yan sila, hindi ko na videohan yung isa kasi pinapaliguan ni ate, yung asawa ni sir. Ang pangalan niya is Cherry Black. O, 'di ba? Kung may cherry white, may cherry black. Ayan, sobrang bait nito. 'Di ba? Ano ngang breed? Nakalimutan ko yung breed ng aso na to. So, pero ang bait-bait niya. So, ayun, after niyang maligo, after nito siguro nag-lunch na kami. Ay, hindi, before nito yung lunch. Kasi tapos na kami mag-interview. In-interview din namin si sir. Tapos after noon, alam nyo ba, grabe yung tiwala nila sir sa amin. Kasi iniiwan lang nila kami dito sa kubo nila. Tapos yan, tumatambay kami. Alam nyo, nakailang tulog na rin ako. Ang haba ng tulog ko. So, ito na nga, grabe yung tulog ko. Pagkagising ko, lagkit ko na guys. Tingnan nyo itsura ko. Nakakaloka. Grabe kasi parang alam mo yung feel at home ka. Tas may TV, may electric fan. Ayan. Natulog nga ako eh. Si kuya, review ng review. Hindi yata yung natulog eh. Ayun, tas nanonood ng TV. Si kuya kasi, second year na siya. And may quiz yata siya tomorrow. Kasi Sunday kami nag-travel. So, may quiz siya kinabukasan. Kaya todo review siya. Ayan. Mga bandang hapon, after naming matulog, yan, coffee na naman. And pinapunta nila kami sa bahay nila. 'Di ba? Ang bait nung may-ari kasi wini-welcome talaga kami sa bahay nila. And ayan, nakiligo na rin kami guys kasi nakiusap ako kay ate, yung nandun na pwedeng makiligo kasi sobrang lagkit na namin. Pero yung damit inulit lang. Ayun, so after naming maligo, around siguro 5:30, dumating naman si Idol. Si good morning, good morning. Si Idol Romeo Katakutan, ayan siya. Friend din siya ni Sir Herbert, yung may-ari ng probinsya Koy. And pinopromote niya din yung mga isda ni Sir. O, diba? Ang bait nila. Pupunta sana pala kami sa farm ni Sir, kaso gabi na. And si Kuya maaga pa yung pasok niya bukas, kaya kailangan na rin namin umuwi. 7 a.m. yata yung pasok niya. Ako naman 1 p.m. pa. So, ayan si Sir, sina-shoutout niya yung aming professor. Yan, di ba? And nagte-thank you siya kasi ano daw, vinisit namin si Sir Probinsya Koy. Di ba? Ang bait niya din ni Sir. Tapos ang bait-bait niya ba, alam niyo, binigyan niya kami ng gift, di ba? Ang bait lang, nakaka-amaze lang kasi ano siya, hindi siya mapagmata. Alam ko rich siya, marami din siyang followers. Ayan yung binigay niyang regalo sa amin, nakakatuwa. Ayun. So, ayun nga guys, after hinatid ni Sir, probinsya ko si Sir Katakutan, hinatid niya na din kami sa ah, paradahan sa sa bus station kasi pauwi na kami. Gabi na rin yan kasi guys. So, ayan, hinatid nila kami, di ba less gastos? And, thank you talaga. Sayang lang, hindi ako nakapagdala ng gulay. Ayan, umalis na sila. Thank you, sir. Ayan, bait nila. Tapos, syempre, before kami umuwi ni kuya, kumain muna kami kasi para hindi na kami bababa sa bus stop if ever. Ayan, nag-Jollibee lang kami. And then yan, di ba? Buti malaki naman yung chicken nila dito. So, after nun, pauwi na nga kami and nag-Bonamine muna ako kasi kumain ako and ayaw kong mahilo sa biyahe. So, uminom na ako ng gamot and then, alam nyo ba, yung whole biyahe namin, talagang nakatulog ako. As in, si kuya siguro nag-review siya. And ako as in tulog hanggang Baguio City. O, diba? Parang feeling ko helpful naman yung Bonamine. Kaya sa susunod na magta-travel ako, inom ulit ako ng Bonamine. So, ayun lang guys. Dito ko natatapusin yung vlog ko. Gusto ko lang magpasalamat kina Sir Probinsya Koy. Sobrang bait nila. Sobrang accommodating. And hopefully, someday makavisit ulit ako sa kanila. Magdadala talaga ako ng gulay para marami akong pasalubong. Ayun lang guys. Thank you for watching. And I hope na gusto niyo yung video. Bye-bye. Love you.